Iginiit ng opisyal ng National Security Council, NSC, na hindi susuportahan ng Pilipinas ang umano'y kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China para tanggalin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea dahil ito ay nakakapinsala sa national interest ng bansa. Ayon kay NSC Assistant Director General at National Task Force for West Philippine Sea, NTFWPS, spokesperson Jonathan Malaya, ang claim ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagkaroon ng gentleman's agreement si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping para tanggalin ang warship mula sa Piang-Aagawang Shoal ay panghihimasok at paglabag sa ating soberanya bilang isang nasyon kung sakaling nagkaroon talaga ng kasunduan. Saad pa ng opisyal na wala silang nakita ang National Task Force on West Philippine Sea na anumang dokumento mula sa dating administrasyon para makumpirma na nagkaroon nga ng tinatawag na gentleman's agreement at ang mga kondisyon ng naturang kasunduan sa ilalim ng nakalipas na administrasyon. Hindi din aniya nakagapos ang Marcos Jr. administration sa ganoong kasunduan dahil nakakasira ito sa pambansang interes. Sakali man din aniya na mayroon ng kasunduan, una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanya na itong binabawi. Matatandaan kahapon, nang isiwalat ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagkaroon umano ng gentleman's agreement sina Duterte at Xi na tanggalin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal para mapabuti ang bilateral relations ng dalawang bansa sa gitna ng magkasalungat na territorial claims sa pinagtatalunang karagatan. Sa history, sa mga panahon ngayon, mukhang nakakalimutan natin ng mga Pilipino na ang isa sa mga nanakop sa mga ninuno natin ay mga Amerikano. At mukhang ngayon po bumabalik na naman ng history. At ganun din po ang dynamics. Ano pong tingin niyo dyan, Pro? Well, hindi lang po yung nanakop na Amerikano ang kaalyado ng Republika ngayon, but ang pangalawang mananakop din ang Hapon. Magkakasama po sa alyansang ngayong umiiral po dito sa ating foreign relations. So malaking problema po talaga ito. Prof, ano po ang tingin niyo ngayon sa dynamics sa ating pong sa usapin po ng geopolitics? Totoo po ba, to his word, si President BBM na enemies to none, friends to all? I think it's very clear na may dichotomy yung BBM before February 2023 at yung nangyaring bagong mukha nitong BBM after February 2023. Dahil after that February, nag-anunsyo siya ng expansion ng US bases. Parang Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ang nangyari. At walang katwiran, walang no rhyme or reason, ika nga sa English, na hindi maintindihan ng tao kung anong basehan doon sa pagpipihit at pagbabago na yon. So this is very tragic because ito ay panahon na ang huling mga, ika nga sa English, death throes of the colonialism era parating na, nandito na. At yung chief imperialist, yung chief colonialist nung nakaraang 500 taon ngayon ng Estados Unidos ay nasa deathbed, pero delikado rin dahil yung huling mga sipa ngayon nakikita sa Middle East, nakikita sa Europa, at ngayon nakikita din dito sa Asia. Prof, magandang gabi. Si Admar po ito. Sir, Admar, yes, good evening. Ano na po yung nakikita ninyo dito sa development? Panay po ang alis ng bansa ng ating Pangulo, and every time na nasa ibang bansa, lagi nating naririnig yung kooperasyon sa defense at itong pagsuporta di umano ng mga bansa kung saan bumibisita ang ating Pangulo sa laban natin dyan po sa West Philippine Sea. Nakatutulong ba itong mga ganito pong mga usapin para gumanda ang sitwasyon, or nagpapalala lang ito at tingin mo ito ba ay kumpas talaga sarili nating pamamaraan ng pamahalaan, o may nagkukumpas dito?
Well, unang-una, mapapansin ng lahat dapat na hindi kasama ng Pilipinas dito sa mga kilos na to ang pinakamahalagang mga bansa na sa paligid po ng Pilipinas, ang ASEAN. 10 miyembro ng ASEAN, 10 po ay tahimik, kundi tahimik tulad ng pananalita ni Prime Minister ng Singapore Lee Kuan Yew. Does the Philippines want to be a battleground between the US and China? And yung mga sinabi po ni Anwar Ibrahim, Prime Minister ng Malaysia, doon sa Australia at later on to Germany, that Malaysia is independent. Malaysia will not be pressured by the United States to choose who its enemies and its friends are. Pero si BBM ngayon, nakikita natin, nakasampay po sa balikat po ng Estados Unidos at ina-advertise ng Estados Unidos sa mga kaalyado niya, sa mga mainly puting mga bansa, Germany, Czechoslovakia, kung saan-saan na wala namang relevance po sa mga issues natin dito sa Asia. So, ginagamit po ng kasangkapan sa propaganda ng US laban sa China po ito, sa kanilang paghanda ng panibagong teatro ng gera. Dahil po ito ay dapat maunawaan ng sambayanan na ang hanap buhay po ng Estados Unidos ay yung arms industry. At manalo-matalo, tubo pa rin ang arms industry at yun po ang hari po sa politika po ng Estados Unidos na noong 1958-59, nag-warning ang American President mismo, si President Eisenhower, to beware of the military-industrial complex. Mukhang may trade-off si BBM dito sa US military-industrial complex at pumapayag dito sa peligro na dala po nitong mga machinations ng Estados Unidos. Prof, how about itong mga kapitbahay natin? Kasi itong kapitbahay din natin sa Southeast Asia, Timog Silangang Asya, mga claimants din ang ilan dito dyan po sa South China Sea. Yung hakbang ba na ginagawa ng Pilipinas ay ganun din po ang hakbang na ginagawa ng mga kapitbahay natin pagdating dito sa gigil din po ba sila laban dito sa China? I think malinaw na ang kooperasyon ng China at ng ASEAN, yung siyam na bansa out of 10, tayo lang po ang odd man out, yung siyam na bansa, pati ang Vietnam na pinakamilitante sa kanilang claim ay nagkakasundo na lahat po ay dapat idadaan sa pag-uusap, kompromiso or compromises, negotiations at sharing ng mga proyekto po dyan. At yun naman po ay yun din naman ang alok sa Pilipinas, kaya po tayo nagkaroon ng 60-40 offer ng joint venture nung panahon ni Duterte doon sa Reed Bank o Recto Bank Oil and Gas. Nasasabi ko nga, kung nagpapaliwanag po sa aking mga audience na mga medyo masa, parang kwarta o kahon yan Ang offer ng China sa lahat ng bansa na kasama po, may stakeholder dyan sa South China Sea. Pagkwartahan natin, kumita tayong lahat dyan. Pero ang tinutulak ng Amerikano at ng mga US proxies dito sa Pilipinas, hindi, atin yan. May kahon silang magandang balot, pero may laman ba sa loob? Wala. Ang laman sa loob noon, pag binuksan, away, gera. Ang pinakamatinding pwedeng laman dyan, gera. At mas masahol pa kung mawasak pati ang bansa sa isang gera na wala naman tayong talagang pakinabang. Yes, Prof. Prof, may tanong po ako si Carlo Peto. What is your take on this, Prof? Yung foreign policy ng China, kasi nagsabi sila na it has aligned more closely to with Russia po. So is it good news or bad news for the Philippines po? Well, ang kabuuan po niyang mga bagong alyansa sa mundo po natin ay hindi lang po Russia, China, kundi dapat pag-usapan natin ng BRICS Plus. Yan po ang alyansa basically sa economic muna but geopolitical din po ngayon ng Brazil, Russia, India, China and South Africa na kumakatawan po sa lahat ng mga kontinente ng mundo.
at yung tinatawag na Global South or Third World. Yung mga maraming bansa dyan po ay mga dating nasakop po ng Western colonial powers, no? So ito po talaga ang bagong alyansa sa mundo. Hindi lang po Russia-China. Russia-China po ang nag-initiate po nitong pagsasama-sama nitong ibang mga bansa na ngayon by mga bagong sumama na Saudi Arabia, United Arab Emirates, Indonesia, papasok na, Turkey, and so on. So at this point in time, there are around 40 countries ready to join BRICS. At yung BRICS po, yung alyansang iyan po, represents 40% of the world's energy supply kasi kasama lang Saudi Arabia diyan, UAE, Middle Eastern countries, kasama ang Venezuela, sasama na rin ng Venezuela and so on. So dapat yan ang perspektibo po natin, hindi Russia, China lang, kundi yung Brazil, Russia, India, China, South Africa, and 10 new countries that have joined and 30 more are waiting to join in this year, 2024. So BRICS, tandaan po natin yan, BRICS, BRICS, BRICS. Prof, marami po sa ating mga kababayan ay nagtatanong at nagre-request po sa mga paliwanag kaugnay po sa Visiting Forces Agreement. At yan daw po ba ang dahilan kung bakit nandito sa Pilipinas si U.S. Secretary of State Anthony Blinken para ma-secure na tuloy-tuloy ang VFA? Ano po ang paliwanag niyo dyan, Prof? Darating po ang Abril 28 ang ika-10 anibersaryo ng EDCA agreement na sa aking palagay po ng marami, including legal luminaries, ay illegal po dahil po nandiyan po sa saligang batas ng Republika po natin na there should be no foreign military troops or bases in the Philippines. No? This since 1991 when the military bases agreement ended. Pero na-ram through yan, maalala po ninyo, importante po itong mabalikan noong 2014 to 2016 sa pamamagitan ng pagsipa po illegally kay Justice Corona, Chief Justice Corona, para maiupo si Justice Sereno para magawa po itong pag-aproba dito sa EDCA Treaty na to. Ang mga tumutol po noong 2014, nung debate sa Senado po, si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam, and si Bongbong Marcos po, tumutol po dyan sa agreement na yan, pero noong 2023, bumaliktad siya. So itong sa ating kasaysayan po malaking katraydoran po itong pag-aproba po dyan dahil ano bang pakinabang ng Pilipinas dyan? Wala po. So far, after this revival in February 2023, nakadagdag ba yan sa ating ekonomiya? Hindi po. Nakadagdag sa tensyon at kung saan-saan nila nilalagay ang mga base militar. Sabi nila para sa pagdepensa daw ng interest ng Pilipinas sa South China Sea. Bakit nasa ang dalawang pinakamalaking base ng EDCA po ay nandito po sa Cagayan Province sa norte, sabi ni Amy Marcos, Senator Marcos mismo. Anong kinalaman ng mga base militar dyan? Wala naman tayong problema dyan sa mga karagatan dyan sa norte. Wala namang harassment ng fishermen reported at all. There's no problem there. Ang intensyon po ng Amerikano, ito ay pantutok po sa Taiwan at sa mga plano nilang pag-atake po sa China. Kaya siyempre ang China magdidepensa laban po dyan. Although patuloy po ang China sa positive development with the Cagayan Province. In fact, kabibisita lang ni Ambassador Huang doon sa joint farm ng one of the towns there. So farming ang tinutulak ng China, food production, while ang Amerika po ay bagong military port doon sa Batanes and so on and so forth. So these military bases are anathema sa interest po ng bayan at mapapansin po natin ang pansin ng gobyerno po ay diyan sa mga issue ng lumilika ng tensyon at hindi po yung productivity ng bansa sa agrikultura, sa industriya, and so on. So, nawawala po talaga sa direksyon na tama ang ating bansa dahil dito sa mga tinutulak ng Estados Unidos. Prof, on a personal note sa MJ po ito ulit. Ano po pagkakakilala ninyo sa US government? Buhat po noong Second World War,
na kahit dito sa Pilipinas, ang lahat po ng mga personalidad, na kahit mga private persons po na nagiging hadlang sa kanila pong mga plano para po talaga ma-operate ang bansang Pilipinas, ay kanila pong iniipit at ginagawan po ng paraan para masira. Take that the like Ganyan lang po. Sige, ganyan po talaga ang operations ng Amerika, modus operandi. Sila ay humahawak po ng mga key political and economic, huwag nating kalimutan, economic actors sa isang bansa at kinokontrol nila ang mga bansa through itong mga tinatawag na US proxies. No? Para wala pong hadlang sa kanilang mga plano, lahat ng mga nagsasabi, nagpapaliwanag ng buong katotohanan na nakakasira po sa plano ng Estados Unidos ay kailangan nila tirisin. Kasi yung kadiliman na dala po ng Estados Unidos na bubutas po yan pag may liwanag na pumipilit na pumasok. No? And ayaw nila yan. Their propaganda and brainwashing will not work. Hindi uubra ang brainwashing po nila kung merong katotohanang lumulusot at nakikita ng mga parang sinag ng bituin po yung mga katotohanan na yan At tulad po ng ginagawa ng Estados Unidos laban kay Pastor Kibuloy, yan din. Gusto nilang anong tawag doon, to blind the people from the truth that comes out from the work of Pastor Kibuloy. So this is very natural. They do it everywhere. They are in control. Unfortunately, everywhere also there are people who will continue to fight for the truth like Pastor Kibuloy. So we have to support this struggle for truth. Po, halatang-halata naman po, sir, na meron talagang malaking handalan itong mga kalaban ngayon. But patuloy po nalang sinisiraan si Pastor Apollo. Lalo pat nababasa rin namin yung mga pakahulugan ng salitang extraordinary rendition, di ba? Nabanggit yun, partners ng ating muling pastor. Yes. Pamilyar po kayo, sir, sa ganoong kataga? At kung pamilyar po, ano pong pakahulugan yun, sir, in layman's term? Well, yan po ay extrajudicial operation ng American law. The long arm of American law that extends out of its own border and territory into other countries. And yan po nagagawa po nila sa mga bansa na kaalyado nila at hindi po doon sa mga independent countries. And so ito po ay very rampant ang gamit po ng Estados Unidos, hindi lang po sa political personalities but also sa business and commercial personalities. Maalala po ninyo yung anak na babae ng Huawei founder, yung cellphone company ng China, ay dinakip din doon sa Canada, So but that is not the worst case. Yung mga dinudukot talaga sa iba't ibang bansa na konektado sa Afghan War noon, and sa mga intelligence operations ng mga Amerikano. So this is a reality. This is a real danger. And tama si Pastor Kibuloy na alam na natin lahat na behind sila Risa Hontiveros, behind this government is the tentacles of the Americans and the FBI and the CIA. Prof, Mabuti na po na mag-secure si Pastor Kibuloy. Yes po. Prof, yung pong extraordinary rendition, kasi sa salitang extraordinary, ano yun, sir? Legal o illegal? Extrajudicial yan. Sa labas po ng batas yan ng lahat ng mga bansa. Sa batas lang ng Amerika lang po yan. So, kaya nga extrajudicial po talaga yan. So sakaling mangyari po yan dito sa Pilipinas, malinaw na paglabag yan, dapat umaksyon ng ating pamahalaan dahil posibleng maulit din yan at parang inineglect lang ng bansang Amerika yung existing na batas natin para maipatupad lang yung kanilang sariling interes. Walang batas sa Amerika pagdating sa mga kanilang pakikialam sa mundo. Yan po ang ibig sabihin nila kapag sinasabi nilang tayo ay dapat sa mga kaalyado nila sumunod sa rules-based order. Anong rules-based order? Rules na isusulat ng Amerikano o gagawin ng Amerikano. Hindi po nila sinasabi United Nations rules and
laws na pinagkakasunduan po ng 174 o 6 na mga bansa. Ang rules-based order, narinig na natin sa bibig po, hindi lang po ni Department of Foreign Affairs Secretary Manalo, pati sa bibig po ni Bongbong Marcos mismo. Doon sa Australia, doon sa Germany, nabigkas po niya na dapat sumunod sa rules-based order. Ibig sabihin siya ay sumusunod sa rules na set ng Amerika. Yan po ang ibig sabihin nun. At wala pong respeto yan. Wala pong respeto ang Estados Unidos sa kanilang pagsalakay sa Iraq War II. Walang bendisyon ng UN yan. At sa Afghanistan and so on and so forth. No? So yan ang rules-based order. Yan ang signal po. Pag marinig po niyan mula sa mga speeches ni Bongbong Marcos, sinulat po yan ng American-influenced speechwriter ni Presidente Marcos po. Ibig sabihin, sila ay sakop na ng rules-based order, the outlaw of America, the United States of America. Prof, so ang susi po dyan ay nasa Pangulo. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, nahihirapan yung Amerika na i-impose yung mga interest nila. Not like sa panahon natin ngayon, Prof. Yes, dahil independent na ang bansa po natin noon, doon na totoong merong tawag doon, nabanggit niyo kanina, everybody is a friend, no enemy, and so on and so forth. No? Yun ang independent. Malinaw po ngayon, nagpapatuta. I have to use the word na, si BBM dito. And of course, everything depends on the president. If we follow the Constitution and the law, and of course the military, the police, and everybody. But when the president himself is already violating the Constitution, such as what we see in the U.S. bases EDCA agreement and the protection of our own citizens, and the adherence to the rules-based order at hindi po doon sa international law and law of the United Nations, meron ng paglabag po sa ating saligang batas yan, and people will have to discuss it. Huli na lang siguro, Prof, natumbok ba ng kasalukuyang administrasyon yung pinaka-interest ng mga Pilipino ngayon? Dahil parang mas lalong maingay ito mga ganitong issue. Pero yung batay sa mga survey, iba't ibang mga survey ng mga survey firm, hindi ito prioridad ng taong bayan. Nandun pa rin sa pinakamalapit sa kanila pong sikmura ang nais nila na matugunan ng tutukan ng ating pamahalaan. Yes. Well, yung survey po ng Pulse Asia, dalawang beses po ginawa noong mid-2023 at yung late 2023. Ang proportion ng populasyon na ang inaalala po ay yung so-called territorial security ng bansa, territorial defense, from 7% lang, bumaba pa nung Disyembre, yung ulat nung Disyembre ng Pulse Asia, to 6%. Hindi po tumataas despite the anti-China propaganda and scare and warmongering and scaremongering. Kasi ang 93 hanggang 94 na mga Pilipino, porsyento ng mga Pilipino, ang inaalala by order of priority is inflation, livelihood, criminality, corruption. Yun ang mga problema po ng bayan. Talaga pong walang relevance po itong ginagawa ng pamahalaan natin na pupunta to talk about security with Czech Republic, with Germany, and so on and so forth. Ang layo po talaga sa talagang kailangan po ng bayan, which is economic development, livelihood development, at pag-aangat po ng kabuhayan ng taong bayan, pagbibigay ng abot-kayang mga pagkain, bigas in particular, and all these economic challenges, which by the way, one of the topics that we should have discussed also is yung trade mission. Wala pong dinala ang trade mission ng Estados Unidos, samantalang ang ating relasyon sa ASEAN, that China, Japan at Korea ay nagdala po ng Regional Comprehensive Economic Partnership, nag-boost po ng ating export. Natanggap po sa China ang avocado, durian export ng Pilipinas at marami pang nakalinya, pero lahat po nauudlot dahil po dito sa pihit po na ginawa ni BBM noong Pebrero 2023 sa pagkakampi
sa kolonyalistang Amerika. Prof, pinakahuli na lang talaga na paksa dahil may sinabi po kamakailan si Attorney Harry Roque na mukha daw ang plano ay painitin yung issue sa West Philippine Sea para makapag-declare ng martial law para humaba ang termino ng mga nakaupo sa upuan. Ano po ba? Possible po ba yun? Ano po ang sa pantahan nyo dyan, Prof? Well, anything is possible now dahil po hindi po nagtatapat itong si Bongbong Marcos sa taong bayan. For 1 whole year now, wala po siyang isang salita na maaasahan po na totoo. Hindi natin alam kung anong nasa likod ng ulo niya. Pero malinaw na ang anino po doon ay anino ng Uncle Sam na gumagalaw. So, ang tanong ngayon, anong nasa isip ng Estados Unidos? Walang yung nasa isip ng Estados Unidos, expansion of the war to World War III, at gipitin ang bansang Pilipinas sa kahirapan pong hinaharap po ng maraming handang magsundalo na lang, makapit sa patalim, at madali mag-recruit at madali maitulak po ang bansa sa kadiliman. So that's a real challenge. Ako'y nagpapasalamat sa SMNI kay Pastor Quiboloy at siyempre kay Presidente Duterte na tumutulong sila na maliwanagan po ng taong bayan lahat itong mga to.